Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon po tayo po ay narito upang magbahagi ng isang napagandang pangako ng ating Diyos na Kanyang ipinangako sa mga tao. Kaya po sa mga oras na ito, ako po ay magsishare ng kabutihan ng ating mahal na Diyos sa pamagitan ng Kanyang banal na kasulatan upang malaman natin ang mga bagay na ating pong panghawakan sa ating buhay habang po tayo ay narito sa sanlibutan. Sapagkat ang Panginoon ay mayroon po siyang inilaan sa lahat ng mga tao na sumampalataya at maglingkod sa Kanya. Ang ating pong pag-aralan ngayon ay tungkol po sa kahariang inihanda ng Diyos sa lahat ng mga naniniwala at nagmahal sa Kanya. Ang mga bagay na hindi pa natin nakikita o namamasdan ng ating mga mata o naririnig, ito ang mga bagay na inihanda ng Diyos na dapat nating malaman sa ating buhay habang po tayo nabubuhay sa libutan ito. Sapat ito ang Kanyang ipinangako na kapag ang sino man sa Kanya sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magkamit ng buhay na walang hanggan at dadalhin niya doon sa langit na bayan. Kaya po ang ating pag-aralan, ito po yung pinangako ng Diyos na kaharian na Kanyang inilaan sa lahat ng mga taong sumampalataya sa Kanya. Ito po ang sabi ng aklat ng unang Korinto 2:9. Sinasabi po dito, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakikita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. O totoo po, ang Diyos po ay naghanda ng isang malulhating kaharian. Hindi pa natin nakikita, hindi pa natin narinig, subalit ang lahat ng mga bagay na pinangako ng Diyos ay sinulat na po sa Kanyang banal na kasulatan. At itong mga bagay na ito ay para sa kanilang nagmamahal sa Diyos. Kaya nga po ang Panginoong Jesucristo, bago siya umakyat papunta sa langit, mayroon siyang pinagpili na Kanyang ipinangako na yung tahanan na ating titirhan kapag tayo pupunta sa langit ay tiyak at totoo. Ito po ang pinangako ng ating Panginoong Jesucristo. Sa aklat po ng Juan 14:1-3, sabi dito, huwag magbagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko pa sa inyo na ako'y paparoon o paghihanda ko kayo ng lugar para sa inyo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, bago si Jesus Christ tanggapin ang alapap papunta sa langit sa isang ulap, mayroon po siyang ipinangako at itatagubilin sa Kanyang mga alagad na kapag umakyat siya sa langit, sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ang Panginoong Jesucristo, inihanda niya ang lugar para sa atin. Kaya nga po, ang panawagan niya sa panahon ng ating mga kapag-apagan o mga pagsubok, huwag po tayo manlupaypay. Mayroong Diyos po na tutulong sa atin
at magpapagabay sa ating buhay. Ang kailangan na po natin sa ating buhay ay sumampalataya sa ating Diyos, sapagkat ang kanyang pangako sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, kung hindi po ito totoo, sabi ni Jesus Christ, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon ng paghihanda ko ang lugar para sa inyo. Ang lugar, ang tahanang kaharian ay inihanda na po ng Panginoon at matagal na po itong tapos. At malapit na po siyang darating upang kunin ang lahat ng kanyang sumampalataya sa kanya. Kaya sabi niya, kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin naman ay dumuon. Ito ang pangako ng ating Panginoong Hesukristo na mayroon pong tahanan sa langit. Ito po ay isang malalhating lungsod, ang New Jerusalem na lahat ng maliligtas ay dadalhin ng Panginoon doon sa langit na bayan. Kaya mga batid, ang Diyos ay nangako anumang bagay na ating nakikita sa ating panahon, anumang bagay na ating nasasaksihan, mayroon pong bagay na ihanda ng Diyos, ang langit na bayan, nang titirhan sa lahat ng mga taong sumampalataya sa Kanya at sumunod sa Kanyang kalooban. Mga kapatid, mga kaibigan, ang mga bagay na hindi natin nakikita na inanda ng Diyos, ang lahat po ito ay nakasulat po sa banal na kasulatan. Kaya po, kung ating alamin, ipinakita po ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Juan ang kaharian na dapat angkinin ng kanyang mga anak na sumampalataya. Ating titignan kung gaano kaganda ang inihanda ng Diyos na langit na bayan para sa kanyang mga alagad, sa lahat ng sumampalataya at sumunod sa kanyang kalooban. Ito po ay nakatala sa aklat po ng Apokalipsis 21. Ang verse 10, ito po ang sabi sa verse 10, at dinala niya akong nasa Espiritu. Ito po ang pahayag ni Apostol Juan. At dinala niya akong nasa Espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang banal na lungsod ng Jerusalem na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos. Ipinakita ng Diyos kay Juan ang kaharian na dapat paniwalaan at sampalatayan ng lahat ng mga tao. At itong kaharian ito po ay bagong Jerusalem, malulhating bundok, malulhating Jerusalem. Sa verse 11, na may kalahatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong jaspe, na malinaw na gaya ng kristal. Napakaganda po ng kahariang inihanda ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Ito po ay malulhati at maningning na kaharian. Sa verse 12, sabi dito, ito'y mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan. Sa 2 pintuan, 12 pintuan, sino ang nagbabantay roon? Sabi dito, ito'y mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay may 12 anghel na nagbabantay. Ito po ang pangako ng Diyos. Ano man ang ating mga naranasan sa sanlibutan, mayroon man tayong mga kayamanan na ating tinatago, maaaring itong mananakaw. Subalit sa kaharian ng Diyos, wala po sino mang makanakaw, sapagkat mayroon pong nagbabantay sa mga pintuang iyon, ang mga banal na anghel.
Ang sabi po dito, sa mga pinto ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng anak ni Israel. Doon po nakasulat sa 12 pintuan ang pangalan ng mga 12 tribes ng Israel. Ayan. Sa verse 13, sa silangan ay may 3 pintuan. Sa hilaga ay may 3 pintuan. Sa timog ay may 3 pintuan. Sa kanluran ay may 3 pintuan. Itong kaharian inanda ng Diyos, bagong Jerusalem, ay mayroong 12 pintuan. Gaano kalaki ang kaharian ito na inanda ng Diyos sa lahat sa atin? Gaano kalawak? Sabi nito, ang pader na lungsod ay may 12 saligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero ay nakasulat doon. Sa pundasyon ng Jerusalem, o bayan ng Diyos na ihanda sa lahat ng mga taong maliligtas, doon po nakasulat ang pangalan ng 12 apostol sa pundasyon ng Jerusalem. Gaano kalaki ang Jerusalem na ito, mga kapatid? Sa verse 16, ito ang sinasabi, at ang pagkatayo ng lungsod ay parisukat, at ang haba at gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lungsod ng kanyang parisukat, 12,000 istadya, ang haba, ang luwang, at ang taas ito'y magkasukat. So, ito po ang laki ng kahariang inihanda ng Diyos. Ang forma po ng kaharian ay 2,400 kilometers. Ganun kalaki. At ang forma po ay parisukat. Kung ano po ang haba, ganun din po ang luwang. Kung ano ang taas, ganun din po ang parisukat po ang forma ng lungsod ng Diyos. Ang lawak po ay 2,400 kilometers. Kahit ang buong Luzon ay kayang ilagay ang karya ng Diyos, ganong kalaki. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, totoo po ang pangako ng Diyos na kaharian na kanyang ipinangako sa lahat ng mga tao. Ito po'y napakalaki. Kaya po ating pong paniwalaan na mayroon pong Diyos na nagbibigay ng kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya sabi dito sa 17, sinukat din niya ang pader nito, 144 na siko ang taas ayon sa sukat ito ng tao na siyang ginamit ng anghel. Kaya nga po ang luwang at haba ang taas ay parisukat. 2,000 kilometers ang haba, ang taas at ang luwang. Ganong kalaki ang kahariang inihanda ng Diyos sa lahat ng mga taong sumampalataya, naglingkod sa Kanya. Mga kapatid, mga kaibigan, sabi nito, ang malaking bahagi ng pader ay jaspi, at ang lungsod ay dalisay na ginto na katulad ng kristal. Tayo po ay nakakita ng mga gandang mga tanawin, mga building sa sanlibutan ito. Subalit ang lungsod na inihanda ng ating Panginoong Diyos ay higit pa sa kagandahan natin nakikita. Ito po ay lungsod na dalisay na ginto, at ang ginto po ay katulad ng kristal. Ayan mga kaibigan, ano ang mga saligang ginamit dito? Ang mga saligan ng pader ng lungsod ay ginagayakan ng sari-saring mahalagang bato. Ang unay, saligang jaspi. Ang ikalawa ay sapiro. Ang ikatlo ay calcedonia.
Ang ikapat ay esmeralda. Ang ikalimang ay onyx. Ang ika-anim ay sardio. Ang ikapito ay chrysolito. Ang ikawalo ay berilyo. Ang ikasiyam ay topasyo. Ang ikasampu ay chrysopasyo. Ang ikalabing isa ay jacinto. Ang ikalabing dalawa ay amethysta. Sa 12 saligan ng lungsod, doon po nakasulat ang pangalan ng 12 apostol. At sa 12 saligan, ito po ay iba't ibang uri ng mga bato. Kaya kapatid, napakaganda ang kahariang inihanda ng Diyos sa bawat isa. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. Ang pintuan ng 12, doon nakatayo ang mga anghel. At ang nakasulat doon sa 12 pintuan ay ang pangalan ng 12 tribes. At ang pintuan na ginamit sa Jerusalem nito ay ang perlas na pinto. Ang 12 pintuan ay 12 perlas. Bawat pinto ay yari sa isang perlas. At ang lansangan ng lungsod ay dalisay na ginto na gaya ng nagniningning na salamin. Ang lansangan, mga kapatid, yung nasa gitna ng Jerusalem na ating lalakaran kapag tayo pumunta sa langit ay dalisay na ginto. Puro ginto ang iyong lalakaran, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya mga kapatid ko, ito ang pangako ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay na ipinangako ng Diyos ay naisulat na sa banal na kasulatan. Doon sa lansangan ng pader, kapag tayo po ay maligtas, maraming mga batang maglalaro doon sa gintong lansangan. Ito po ang sinasabi sa Zacarias 8:5. Ang mga lansangan ng lungsod ay mapupuno ng mga batang lalaki at babae na naglaro sa mga lansangan nito. Mayroon po mga batang maliligtas sa bayan ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang New Jerusalem na kanyang inihanda sa lahat ng mga tao na sumampalataya sa kanya. Ang sabi po ng aklat ng Isaiah 33:20, narito ang Sion, ang lungsod ng ating takdang kapistahan. Makikita ng iyong mga mata ang Jerusalem, isang tahimik na tahanan, isang tulda na hindi makikilos magpakailanman. Kaya nga ang kaharian ng Diyos ay hindi kayang tibagin. Ito po'y napakatibay magpakailanman. Mga kapatid, mga kaibigan, kapag tayo po ay pumunta doon sa langit na inanda ng Diyos, maranasan natin ang isang kagalakan na hindi natin naranasan sa ating buhay ngayon. Sapagkat nilikha ng Diyos ang lungsod ng Jerusalem na ito'y napakaganda. Sabi po ng Isaiah 65:18, ngunit kayo'y matuwa at magalak magpakailanman sa aking nilikha, sapagkat aking nilikha ang Jerusalem na isang kagalakan, at ang kanyang bayan na isang kaluguran. Ako'y magalak sa Jerusalem at naligayahan sa aking bayan. Ang tinig ng iyak ay hindi na marinig pa sa kanya, at ang tinig ng daing ay hindi na mapakinggan doon. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos po ay naghanda ng isang
kaharian para sa atin lahat. Ang langsangan ng lungsod ay dalisay na ginto. Sabi ng Isaiah 35 verse 8, at magkakaroon doon ng isang langsangan na daanan, at ito'y tatawaging ang daan ng kabanalan. Ang marumi ay hindi dadaan doon. Ang hangal ay hindi makakapasok doon. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, ito ang kaharian ng Diyos na nihanda sa atin lahat para sa kanyang sumampalataya sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sinasabi dito sa unang Korinto 2:9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tinga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo, na nagmamahal sa ating Diyos. Ang lahat ng mga bagay na inihanda ng Diyos, hindi man natin ito nakikita, mga kaibigan, hindi man natin ito nasaksihan, pero ang lahat ng ito ay nakatala na po sa banal na kasulatan. At ito ang ipinangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang mga bagay na hindi nakikita ng mata, hindi na rin natinga, ay hindi pumasok sa puso ng tao. Ito ang mga bagay na inihanda ng Diyos. Para kanino? Para sa kanila na nagmamahal sa Diyos. Ang tanong, paano ba natin mahalin ang Diyos? Paano natin susundin ang Diyos? Sinabi ni Jesus Christ sa Juan 14:15, kung ako'y iyong minamahal, ay susundin ninyo ang aking mga utos. Sabi ng 1 Juan 5:3, ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating susundin ang kanyang mga utos, sapagkat ang kanyang mga utos ay hindi po mabigat. O mga kapatid, mga kaibigan, ang kahariang inihanda ng Diyos ay para ito sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Paano natin mahalin ang Diyos pamagitan ng pagtupad sa Kanyang kautusan? Ipinaliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 22:36-40. Sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. Ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalig ang buong kautusan at ang mga propeta. So, paano natin mahalin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong pag-isip, buong kaluluwa, na nakasalig sa buong kautusan? Sapagkat ang kahariang inihanda ng Diyos ay para lamang ito sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Naroon po sa 10 utos na sinasabi po ng Panginoon sa aklat ng Exodo 20, verse 3-17. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang gusto ng Diyos, wala tayong ibang paglilingkuran, kundi siya lang ang ating paglilingkuran. Wala tayong ibang sasambahin, kundi ang Diyos lang ating sasambahin. Susundin natin ang Diyos, hindi sa magitan ng sapilitan, kundi sa magitan ng ating pagmamahal. Sa magitan ng ating pagpili
Ang unang utos ay nagpapakita ng katapatan sa Diyos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Ang pangalawang utos ay sinasabi, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan o anumang kawangis ng anumang nasa langit, una sa baba ng lupa, una sa babaw, ilalim ng lupa. Huwag mong iyukuran sila o paglikuran man sila, sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos ay Diyos na papanibukuin, na aking dinadalo ang katapalasan ng mga magulang mula sa ikapat na sanlain na pupulot sa akin. Subalit, sabi ng Panginoon, ngunit pinapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libong-libong umibig at tumutupad sa aking mga utos. Yan po ang ikalawang utos. Ang ikatlong utos ng Panginoon ay sa Exodo 20 verse 7. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagat hindi aring walang sala ang sinumang gumagamit sa pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Ang pangalan ng Diyos ay banal. Dapat itong respetuhin at igalang ng mga tao. Ang ikapat na utusan, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ito po yung mabasa natin sa Exodo 20 verse 8. Sa verse 9 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. 6 na araw gagawa ng iyong gawain, ngunit ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawain. Ikaw ang iyong anak na lalaki at babae, ang iyong aliping lalaki at babae, ang iyong dayuhan na sa loob ng iyong pintuan daan. Sapagkat sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, at ang dagat at ang bukal ng tubig, at nagpahinga sa itong araw. Ano pa't pinagtasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Kung paano mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lalo at buong lakas. Ito ang apat na utusan na nagpakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang kaharyang inihanda ng Diyos para sa Kanya na nagmamahal sa Kanya. Ang ikalimang utos hanggang 10, ito po'y pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Ang ikalima ay sinabi sa Exodo 20 verse 12, na sinasabi, igalan mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang iyong mga araw ay tumagal sa lupa ibinigay siya ng Panginoon mong Diyos. Ang ika-6 ay huwag kang papatay. Ang ika-7 ay huwag kang mangalunya. Ang ika-8 ay huwag kang magnanakaw. Ang ika-9 ay huwag kang magbitang sa iyong kapwa. Ang ika-10, huwag mong ibutin anumang bagay sa iyong kapwa. Yan po ang 10 utos ng Diyos. Ang kaharyang inihanda ng Diyos, mga kapatid, mga kaibigan, ay para lamang sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang apat na kautusan, ito yung pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. At ang pagmamahal sa kapwa ay 5 hanggang 10. Kaya mga kapatid, ang pangako ng Diyos na kaharyang inihanda ng Diyos para sa lahat ng mga tao, doon niya ibibigay ito sa mga taong nagmamahal sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga sinasabi ng Panginoong Jesucristo, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang sabi po ng Santiago 2:5, sabi nito, makinig kayo, mga minamahal ko mga kapatid, hindi ba pinili ng Diyos ang mga lupa sa sanlibutan ito upang maging mayaman sa panapataya at mga tagapagmana ng kaharian
na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang karyang ipinangako ng Diyos ay para ito sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Ano man ang ating kalagayan sa ating sanlibutan, tayo man ay mahirap udukha sa sanlibutan ito. Ang sabi po ng banal na kasulatan, isa ka sa pinili ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Sapat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ba pinili ng Diyos ang madukha sa sanlibutan ito? Ano ang purpose na pagpili sa atin sa madukha upang maging mayaman ang panapataya? Hindi tayo maging mayaman sa panapataya kung hindi natin mahalin ang ating Panginoong Diyos. Sapagat ang pangako na kanyang tinawag sa kaharian ay para sa kanila na nagmamahal sa kanila, nagmamahal sa ating Panginoon. Kaya sabi nito, pinili ng Diyos ang dukha ng sanlibutan ito upang maging mayaman sa pananampalataya at mga tagapagmana ng kaharian na kanyang ipinangako sa mga nagmamahal sa Kanya. Mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong oras, buong pag-isip at buong kaluluwa. Ito ang apat na utusan, ito pagpapagitan ng mahal pag-ibig sa Diyos. At ang ikalima ay pag-ibig sa kapwa. Sabi nito sa Santiago 1:12, mapalad ang tao nagtitiis sa pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Ang korona ng buhay, kapag tayo po ay pumunta doon sa langit, sabi ni Jesus Christ sa Matthew 25:34, balik kayo, pinagpahalan ng aking Ama, manangin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo ng Diyos buhat ang itatag ang sanlibutan. Lahat po ng papasok doon sa Jerusalem ay kukurunahan ng Panginoon ang korona ng puto ng buhay. At ang koronang ito po ay kanyang ipinangako sa lahat ng mga taong nagmahal sa ating Panginoon. Kaya sabi nito, mapalad ang taong nagtitiis sa pagsubok. Mayroon man tayong pagsubok sa ating buhay, pero po kung mahal natin ang Diyos, lahat po ng pagsubok na ating maranasan ay ating malalagpasan. Ito ang pangako. Sabi niya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay. Ang korona ng buhay, ito po ay pinangako ng Diyos, pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang Diyos po ay nangako ng bagong langit at kahariang inihanda sa atin, ang bagong Jerusalem. Itong bagong Jerusalem, para lamang ito sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, mahalin natin ang Diyos sa pamagitan ng pagtupad sa Kanyang kautusan. Ang bagong Jerusalem, ito po ay ibaba ng Diyos mula sa langit. Pagkatapos ng 1,000 taon, ang lahat na maligtas dadalhin ng Diyos sa langit, maghari sila sa loob ng 1,000 taon. At pagkatapos, ibaba ang Jerusalem dito sa sanlibutan, sa bundok ng Olivo. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan sa Apokalipsis 21:2. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos, na handa na gaya ng isang babaeng kakasal na gayakan para sa kanyang asawa. Ang bagong
Jerusalem na titirhan sa lahat ng mga taong maliligtas. Ito po ibaba sa lupa. At ang lupa at ang mga tao na sa lupa na masasama ay bubuhayin. At pagkatapos ay susunugin sa dagat-dagatan na apoy. Pagkalinis ng sanlibutan, lilikha ang Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. At ang Jerusalem nito, ito po ay maging headquarters ng ating Panginoon. At ang lahat na maliligtas ay manirahan dito magpakailanman. Kaya nga sinasabi dito sa aklat ng Apocalypse 21 verse 4, verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsabi, masdan ninyo ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay manirahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at sila'y magiging kanilang Diyos. Ayan mga kapatid, ang New Jerusalem na inihanda ng Panginoon sa langit ay ito po ay ibaba sa lupa. Ito po ang sabi sa Apocalypse 3 verse 12, ang magtagumpay ay gagawin kong haligi sa templo at aking Diyos at hindi na siya lalabas doon. Sulat ko sa kanya ang pangalan ng aking Diyos at ang pangalan ng lungsod ng aking Diyos, ang bagong Jerusalem na bumaba buhat sa langit mula sa kanyang Diyos at aking sariling bagong pangalan. Mga kaibigan, mga kapatid, tunay at tiyak ang pangako ng Diyos na mayroon pong kahariang inihanda para sa bawat isa sa atin. Kailangan lang po natin sumampalataya sa ating Panginoon Kristo at tanggapin siya bilang ating personal tagapagligtas at sumunod sa kanyang kautusan. Mahalin siya bilang ating Panginoong Diyos sapagkat ang pangako ng Panginoon, ang kahariang kanyang inihanda ay para ito sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Mahalin natin ang Panginoon. Kaya nga po ang panawagan ng Diyos sa magitan ng kanyang anghel sa aklat ng Revelation 14:6-7, ang mensahe ito ay kailangan ipahayag sa buong sanlibutan ang mabuting balita sa lahat ng bansa, wika at bayan na sinasabi sa verse 7, matago kayo sa Diyos, magbigay kalutian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol. Magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa, at ng dagat, at ng bukal na tubig. Paano tayo tutugon sa pagsamba sa Diyos na manilikha? Sa pamagitan ng pagsamba sa araw ng Sabat, sapagkat sinabi sa ikapat na kautusan ng 10 utos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ingatan itong banal. Ang araw ng Sabat ay tanda sa Diyos bilang Diyos na manilikha. Alaala bilang pag-alala sa kanyang nilikha. Kaya nga sa verse 11, sinasabi doon, sapagkat sa loob ng 6 na araw, ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at ang dagat at lahat na naroon, at nagpahinga sa 7 araw. Kaya dinaspasan ng Panginoon ang araw ng Sabat at ginawa itong banal. Ayan mga kapatid, ang mensahe ng Diyos sa atin lahat. Kaya panahon na mga kapatid upang hanapin natin ang Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Tumugon tayo sa panawagan ng Diyos pamagitan ng aklat ng Revelation. Sambahin natin ang Diyos na lumalang ng langit at lupa at ng dagat at ng bukal ng tubig. Maraming salamat. Ang mensahe ito, saan man kayo naroon, saan man dako, ang inyong kinalagay ngayon,
Pakatandaan ninyo mabatid na ang Diyos ay nangako ng bagong langit at bagong lupa at ang New Jerusalem sa lahat ng maliligtas ay doon niya dadalhin sa langit. Ito ang kanyang pangako sa aklat ng Zacarias. Malapit na po ito mangyari, mga kapatid. Sa aklat ng Zacarias 8:7-8. Ito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Narito, aking ililigtas ang aking bayan mula sa lupain sa silangan at mula sa lupain ng kanluran. At dadali ko sila upang manirahan sa gitna ng Jerusalem. At sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos sa katapatan at katuwiran. Ang bayan ng Diyos ay malapit na niyang kunin at dadalhin niya doon sa langit na bayan. At ang langit na bayan, ito po'y tirahan ng lahat ng mga nagmahal sa Kanya. Sapagkat ang kaharian na inihanda ng Diyos sa lahat ng tao, ito po'y ibigay ng Diyos sa mga taong nagmahal sa ating Panginoon. Kaya nga panawagan ng Diyos, sabi ni Jesus Christ, kung ako'y iyong minamahal, ay tutuparin mo aking mga utos. Ang pagtupad sa utosan ng Diyos ay itong apat na utos. At ang pag-ibig sa Diyos, ang 5 hanggang 10 ay pag-ibig sa kapwa. Mga kapatid, mga kaibigan, minsan ito ay magbigay sa atin ang pagpapala na mayahanda ang ating sarili sa bayang banal na inanda ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.